Medyo naguguluhan kami. Of course, the ombudsman is a separate body altogether. Pero kay Speaker Romualdez, nagsampa ng information for preliminary investigation ang ombudsman panel within the ombudsman to conduct a preliminary investigation on Speaker Romualdez or former Speaker Romualdez. Parang anong level 'yon? Malayo pa 'yun sa korte, no? Hindi pa 'yun sa korte. It is still within the investigation. Yes, ang isinampa ng Office of the Ombudsman ay complaint para magkaroon ng preliminary investigation doon sa mga accusation nila laban kay Speaker. Sa pag-conduct ng preliminary investigation, ang quantum of proof na re-require na ngayon ay prima facie evidence with certainty of guilt. Certainty of guilt. Noon dati, or conviction. probable cause lamang. Probable cause, isasampan na yung kaso. Kaya marami noon na cases na nadi-dismiss. Ngayon po, kailangan may certainty of guilt. Kaya po maingat na maingat ang ginagawa dyan. Tulad po ng yung pinag-imbestiga namin kay BP Sara, yun nga po, 7 kami na abogado na nag-aral. Tapos habang nag-case build up, meron kaming 3 prosecutor na nag-a-assist sa amin para makitang mabuti, meron kaming prima facie case against the BP. At may certainty of guilt. So, nung maaprubahan lahat yun, kumpleto ng aming ebidensya, isinampa namin at nag-conduct po ng preliminary investigation ang DOJ. So, talagang iba siya sa fact-finding. Kasi ang pagkakaintindi namin, akala namin iimbestigahan na tapos ipafile na sa korte. Ngayon, mag-preliminary investigation pa lang. Yun una pong ginawa ng ombudsman ay case build up. Ayun nga po, fact-finding. Pagka meron na sila kompleto, isasampan na nila yan for preliminary investigation. At mas matindi nga ho yun. Bibigyan na ng pagkakataon, ibig sabihin meron na silang prima facie evidence laban kay Speaker. Kaya ngayon naman ho, preliminary investigation na, bibigyan ng pagkakataon yung inirereklamo na sumagot doon sa mga accusation ng Office of the Ombudsman. Pagka po yun, hindi maganda ang sagot niya, hindi na nakumbinsi ang investigator, ang preliminary investigation officer, isasampa po yun sa korte. At ang korte na pagsasampahan ay yung Sandigan Bayan. So tatawagin na si Speaker ng Ombudsman. Tatawagin na siya ngayon. Na po siya, papadala ng subpoena, ito yung mga inaakusa namin sa iyo, sagutin mo. Pagka hindi maganda ang sagot niya, hindi justifiable lang mga sagot niya, papanik po yun sa Sandigan Bayan. Pero sir, at this point po, malayo pa yan sa mga warrants. Lahat ng mga sapilin na yan is still voluntary, kumbaga hindi pa siya mandatory. Wala pa pong warrant. Ang warrant po ang mag-i-issue niyan kung sakaling sumampa ay Sandigan Bayan. Opo. Pero pwede na yung provisional hold order. Kahit habang iniimbestigahan ng tao, meron kaming procedure ngayon na yun nga, hold order, no? Ina-apply namin yan. Yung mga piskal, DOJ, Ombudsman, ia-apply yan sa korte. At ang korte ang mag-a-approve na hindi siya pwedeng lumabas habang may preliminary investigation. Okay. Attorney, bakit nagkaroon siya ng freeze order sa kanyang accounts? Ang tagal pa bago siya sinampahan dito sa preliminary investigation. Parang a year ago pa yun eh. Yung kanyang hold yun po ang procedure talaga. Pagka nag-request ng freeze order, aakto agad ang korte at ayun, discretion po ng korte yan kung ipiprease agad o hindi. Pero bakit ang aga? Long before yung PI? Dahil nga ang sinasabi nga, ang involved yung mga pera na nawala sa gobyerno, kaya pinapa-freeze agad. Kahit wala pa talagang kaso?
Oo. Kahit wala pa nakasampang kaso? Pwede na mag-freeze? Oo. During fact-finding, during Fact-finding. preliminary investigation, pwede na pong yung investigating authority like the ombudsman, like the fiscal, pwede na pong mag-move ng freeze order. Pero 60 days lang yun, ano? Pwede pong ma-extend. Ma-extend. Oo. Pwede po. 60, 60, 60. Ganon. Okay. Ah. So Okay. attorney, where we are right now, medyo malayo pa yung tatakbuhin. Medyo malayo pa. Siguro kung isang buwan, pinakamabilis. Talaga? Yung PI? Ganun po. Okay. There you go. Hindi, Okay. kung nag-fact-finding na kasi, di ba? Nag-fact-finding na kasi pagka binigyan ng subpoena si speaker, bibigyan siya ng 10 araw para mag-submit ng counter affidavit. Pagka nag-submit siya ng counter affidavit, titignan ng fact-finding panel kung meron pa silang idadagdag. Pag wala na, sasabihin nila submitted for resolution. Pagka naman may gustong idagdag, magpapile pa sila ng reply. Tapos, si speaker naman, magkakaroon ng pagkakataon magpasa ng rejoinder. Kaya lalong tatagal. Kaya Pero isang buwan. kung kumpleto na ang ebidensya, antimano yan, isasampan na agad yan pagkatapos ng counter affidavit. Kaya isang Okay. buwan kasi you give so many days to each side to respond. Mga 10 days lang ho. Usually 10 days lang. 10 working days ba yan? Yes ma'am. 2 weeks, bale. Mga ganyan. 2 weeks calendar. 10 calendar days ma'am. 10 calendar days lang. 10 calendar Mabilis days po pala. yan. Nung 10 fiscal po calendar days. ako, ganon, 10 calendar days. Okay. Yan pala. Baka naman magkaroon na nga ng kaso sa korte before Christmas. 2026 pala yung Christmas. Before Christmas. Hindi 2025. Teka, July pa lang eh. Hindi, before Christmas. Yun ang pangako last year eh. 2026 pala Christmas. Kung kung maisasampayan, talagang before Christmas yan.